Hi, hello. Blessed Monday morning sa inyo, everyone. Happy New Year again. So maaga po kasi ako nagising ngayon. Ako po ay nag-booking. So nag-drop ako ng book ko dito sa may Lumiere Residence dito sa may Pasig. Ayan, kung napapansin mo. Maraming naglalaro, may naliligo sa swimming pool. So ayan si Kuya nagdidilig. Ayun. So sa umagang ito ay gusto ko kayo i-inspire ng salita ng Diyos na kung saan ay magbibigay ulit ito ng motivation at inspirasyon sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Ayan, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So gusto ko kayong dalhin dun sa ano ba yung mga plano nyo ngayong taon, no? Sa panimula ng taon 2025, ano yung mga plans and goals nyo? Alam nyo, mahalaga po kasi na tayo ay nagpaplano. Mahalaga na nag-a-assess tayo dun sa past years, sa 2024, para alam natin kung ano yung mga dapat ipagpatuloy na gawin at mga bagay na hindi na dapat gawin. Para, for example, sa growth, sa sarili mo, personality development, ano yung mga bagay na gusto mo i-improve. Yan, isa sa mga magandang plans yan. Sa pamilya mo, anong plano mo sa pamilya mo? Kayo ba ay magta-travel this year? Ano ba yung mga dapat i-improve dun sa relationship? Ano, para mas maging maging mas malalim yung inyong relasyon. Ano yung plano mo kung ikaw ay isang ministry leader sa isang iglesia? Ano yung maiaambag mo sa iglesia para mas mapaganda pa at mas ayos yung inyong pagsasama at maging makabuluhan yung taon ng 2025. So yung mga bagay na yan ay dapat pinag-uusapan at dapat yan ay inuupuan. Ayan. So gusto kong dalhin kayo dun sa passage ng Kawikaan chapter 16 verse 1. Ang sabi po doon ay nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapasya kung ito ay magaganap o hindi. Okay? So, parang sinasabi ng Lord na magplano ka. Upuan mo. Mag-isip ka ng mga bagay na for example, sa family mo, makakapagpaganda sa pamilya mo. Magpapaganda sa finances mo. Magpapaganda sa relationship mo. Sabi nung iba, kung total naman pala, ang Diyos naman pala ang nagpapatupad, bakit pa ako magpaplano? Yun na nga po Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka nagpaplano? Tama. Paano siya magpapala sa iyo kung hindi niyo nakikita na ikaw mismo ay wala kang interest o wala kang balak or goals na maayos na pangarap para sa pamilya mo o para sa sarili mo o para sa community mo o para sa bansa, di ba? Depende kung saan ka nilagay ng Diyos o anong profession mo. So, ano yung plan mo? Yun yung hinihingi sa atin ng Lord. Kaya nga, although siya nagpapatupad nun, dahil ang tao kasi limitado yung kanyang kakayahan at hindi natin nalalaman kung ano yung hinaharap, pero alam ng Diyos yun. So dahil hindi mo nakikita yung hinaharap, kaya ang Diyos pa rin ang nagpapatupad, hindi mo nakikita yung gray area dahil nakikita ng Diyos yun kung ito ay makakabuti o makakasama sa iyo. So kung ito ay makakabuti sa iyo ang plano mo, ang Diyos po ay hindi madamot para hindi ipagkaloob sa iyo. Tama? At isa pa, sinabi doon sa 16.3 ng Kawikaan, pagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong gagawin at ikaw ay magtatagumpay. Yun yung promise niya. Sa lahat ng ating balakid,
ibibigay natin ito sa Diyos. Isasubmit natin sa Kanya. Para ang guarantee ng Diyos is magtatagumpay tayo. Yun ang promise niya. Bakit? Kasi nga, sabi ko nga kanina, siya yung nakakaalam kung ito'y makakabuti o makakasama. Parang ang nangyayari, pag sinubmit mo sa Diyos, Lord, ito yung plano ko. Ako ba yung magre-resign ngayon, taon, at ako'y magbi-business na lamang, at magpupokus ako sa ministry. So, dahil isinubmit mo kay Lord yun, nakikita nyo kung ano yung hindi maganda doon sa mga desisyon mo. Nakikita niya rin kung ano yung mabuti doon sa desisyon mo. Ngayon, dahil isinubmit mo sa Kanya, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng wisdom kung ano ang iyong gagawin. Okay, tama? So, parang ganito. Dahil isinasubmit mo sa Diyos ang buhay mo sa Kanya, ang pundasyon mo ay ang salita ng Diyos. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So, kung ikaw ay may takot sa Diyos, dahil sinasubmit mo nga nagtitiwala ka sa Kanya, ang Diyos po ay magbibigay sa iyo ng kaalaman o wisdom kung ano ang dapat mong gawin. Yun po ang ibig sabihin nun. Na kaya ang instruction ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong mga plans and goals. At I'm sure, sigurado ako na magtatagumpay po tayo. So, actually malawak po itong kwentuhan na to, pero sana I hope na nakapagbigay po ako ng small insights, no, na kung bakit natin dinadala sa Diyos yung ating mga plans and goals. Kasi pwede rin kasi ganito, bakit naman yung ibang tao, bakit naman sila nagtatagumpay, hindi naman nila sinasubmit sa iyo yun, Lord, bakit sila maganda buhay? Alam nyo, ang sabi ng Diyos, huwag mong kainggitan yung mga taong masasama na nagtatagumpay. Kasi kung hindi niya isinubmit yun sa Lord, dahil makasarili nga siya, wala nga siyang inisip kundi yung sarili lang niya, kaya wala siyang pakialam. Pero nga, pag hindi natin ito sinubmit sa Lord, hindi natin ito binigay sa Kanya, kapahamakan po ang dulo nun, no? Mapapahamak po siya. Magtagumpay man siya. Ayan, sir, yung bola. Okay lang po. Okay lang, sir. Okay. Ayun, no, magtatagumpay man siya, pero kapahamakan po yung sasapitin ng isang tao hindi nagsasubmit ng mga plans and goals, kaysa sa mga tao ibinigay sa Diyos yung kanyang mga plano. Amen? Sa Diyos natin ang lahat ng bagay kasi siya ang nakakaalam. Amen? So, ingat po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon, at dalangin ko this 2025 ay makamit nyo yung mga pangarap kung ito isasabit natin sa Panginoon. God bless.